Sa pagtama nito sa Pilipinas, matinding pinsala ang idinulot ng bagyong Yolanda sa mga lalawigang dinaanan nito. Balikan natin ang mga pangyayari sa itinuturing na pinakamalakas na bagyo sa buong mundo ngayong taon. Sa ulat ito ni Benj Bondo. Ang bagyong Yolanda na may international name na Haiyan ang itinuturing na pinakamalakas na bagyong nabuo sa kasaysayan ng mundo ngayong taon. Sabado, Nobyembre 2, nabuo ang isang low pressure area sa silangan ng Micronesia sa bahagi ng Dagat Pasipiko. Linggo, Nobyembre 3, ang low pressure area lumakas pa at naging isang tropical depression base sa klasifikasyon ng Japan Meteorological Agency at Joint Typhoon Warning Center. Lunes, Nobyembre 4, lalo pa itong lumakas at naging isang tropical storm. Martes, Nobyembre 5, naging typhoon si Haiyan habang tinatawid ang bansang Micronesia. Miyerkules, Nobyembre 6, ganap na itong naging super typhoon at sunod na binayo ang Palau. Ang banta ng bagyo naging daan upang i-alerto ng pag-asa ang bansa. Huwebes, Nobyembre 7, pumasok area of responsibility ang bagyo na pinangalan ng Yolanda. Itinaas ang signal number 3 sa mga lalawigan sa Visayas at Mindanao. Lalo pa itong lumakas dahilan upang isailalim ang mga naturang lugar sa signal number 4 kinagabihan. Biyernes, Nobyembre 8, ganap na alas 4:40 ng umaga, ang lalawigan ng Eastern Samar ang unang nakatikim ng bagsik ng bagyo. Pasado alas 7 ng umaga, ang mga residente naman ng Tolosan, Leyte ang nakaramdam ng lupit nito. Makalipas ang 3 oras, sunod na tinumbok ni Yolanda ang daang bantayan sa Cebu. Matapos naman ng 40 minuto, isinunod nito ang Bantayan Island sa naturang lalawigan. Naganap naman ang panglimang landfall sa bayan ng Concepcion sa Iloilo tanghali ng Huwebes. Matapos ito, tinawid ng bagyo ang mga lalawigan ng Aklan, Antique at Mindoro. Huling naglandfall si Yolanda sa Busuanga, Palawan dakong alas 8 ng gabi ng Biyernes. Pinadapa ng bagyo ang lahat ng nasa daraanan nito, parang papel na nilukot ng nagngangalit na hangin ng mga istruktura at kabahayan. Naramdaman rin ang alimpuyo ng karagatan dahil sa mga naitalang storm surge na puminsala sa mga kabahayan at istrukturang malapit sa dalampasigan. Pinabagsak ng malalakas na hangin ng mga puno at mga linya ng kuryente at komunikasyon. Siwas ng mga laruan ng mga ito na humambalang sa mga daan sa mga naturang lugar kaya't pahirapan ang access rito. Dahil dito nahirapan ng mga opisyal ng pamahalaan at maging ang media sa pagkalap ng impormasyon. Ganap na alas 2 ng hapon ng Sabado, Nobyembre 9, tuluyang nakalabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo na patungo naman sa direksyon ng Vietnam. Para sa Telebisyon ng Bayan, Benj Bondo.